So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang grabe po yung hinanakit ko sa mga senador na nagpakabingi-bingihan. Talagang literal mga minamahal na nakakabingi po ang kanilang katahimikan ngayon. Nakakabingi po ang kanilang pagbubulag-bulagan. Na halos hindi ko makita, na halos hindi ko mawari kung meron ba silang pakialam sa mamamayang Pilipino. Lalo na itong mga sumusuporta kay former President Duterte despite na meron pong lumabas na napakalaking revelasyones na kung saan mga minamahal, isa po si former President Rodrigo Roa Duterte sa mga gumagamit sa mga pastoral kapag inhit po itong si Digong. According po yan mga minamahal sa pagsisiwalat ni Arlen Stone. Una ko po yung ibinalita sa inyo kahapon yung kanyang statement. At ngayon mga minamahal, kalat na po. Kumbaga na in-use po siya sa iba't ibang mga pahayagan. Ito nga, may title dito. Dating Pangulong Duterte idinadawit ng ex-KOJC worker na nakinabang umano sa pastoral ni Kibuloy. Actually, hindi na malabo. Hindi na malabo mga minamahal kasi gawain naman talaga yan ng huklubang matanda. Ang dami niyang mga naging jowa, kabilang na si Garma. 'Di ba? Meron pang isang babae din sa agriculture naging jowa ni former President Duterte. At hindi lang 'yun, at saka halata niyo naman yung kanyang pagiging babaero. Tingnan niyo, mayroon pa nga siyang pangalawang anak sa kanyang pangalawang asawa, 'di ba? Mga minamahal. Pero para naman sa akin, sana naman hindi yung ganito, mga pastoral binababoy ninyo. Pwede kayong mambabae, wala nature, mga minamahal ng mga lalaki ang mambabae. Nature na po talaga nila yan. At hindi na po natin kailangang itanggihan dahil nature na po ng mga lalaki ang mambabae. Pero yung punto dito, mga pastoral pa talaga mismo ang tinitira ninyo? Mga minor de edad? Buti nasisikmura ninyo. Buti kada araw nakakakain kayo. Buti nakakatulog kayo ng maayos na meron kayong mga minor de edad na mga tinira. 'Di ba yung mga batang walang kamuwang-muwang na tinatakot ninyo? Katulad ni Kibuloy, after niyang tirahin, ipapasa niya kay Digong. 'Di ba? Yan yung sabi ni Arlen Stone, pagsisiwalat niya mga minamahal. Pantakin mo yun, tapos tatakutin ninyo ng angel of death kapag hindi sumunod. Yan yung panakot ni Kibuloy mga minamahal, yung angel of death. Which is ngayon na pag-alaman na yung angel of death na yan is hindi naman po talaga spiritually. Kumbaga army. Merong army itong si Kibuloy, pero ang tawag niya is angels of death. Na kapag nagsumbong, tahimik ka. Forever ka nang mananahimik. 'Di ba? Well, kung sa bagay, administrator itong si Digong, ay baka, oo, posible. 'Di ba? Itong ibinibintang ni Arlen Stone, pero hindi ko mawari dito, bakit tahimik ang ibang mga senador? O bakit ka tahimik, Robin? Well, kung sa bagay, si Robin Padilla, isa din yan sa palautog. 'Di ba? Laging inhit din. Itong si Bato de la Rosa, baka nakikinabang din itong si Bato, Di umano. Kasi tahimik lang din. 'Di ba? Sino pa? Dapat yung Supreme Court dito, NBI, PNP, dapat mag-deep dive sa investigation na to, mga minamahal. Kasi hindi to biro, Hindi to biro. Sige, Buloy nahuli tapos yung dating presidente, hindi. Ha? Dapat magkaroon ng investigation. Imbestigahan to, mga minamahal, para nang malaman ng katotohanan at mapagbayad ang mga totoong merong kasalanan. Kasi yung ating presidente nga, si PBBM, nung narinig yung speech ng 13 years old, mga minamahal, di ba narinig ninyo yung speech ng ating presidente sa 13 years old? Halos mangiyak-ngiyak ang ating presidente. Hindi maipinta ang kanyang galit, ang kanyang paghinagpis. Kasi sabi niya pa nga, habang tayo kumakain dito ng masasarap na pagkain, may mga ganun palang pangyayari na hindi man lang natin sila natulungan, kaya nafe-feel guilty ang ating presidente dahil hindi niya man lang natulungan itong mga bata, mga minamahal na sa kanilang mga nangyaring pang-aabuso. Walang presidente, hindi sila nakatulong. Nagigilty. Feel ashamed ang ating presidente. Nandun yung hiya, nandun yung paghinagpis, yung galit. Di ba kaya nga seryoso ang ating presidente
sa usaping ito. Kaya nga, di ba, pinapanagot itong si Kibuloy at narinig ko, pinag-uusapan na sa Senado na ibaban din yung mga site na yan na kung saan nakakapag-create ng hindi kagandahang nature sa mga tao, 'di ba? Yung mga hub na 'yan, yung corn, 'di ba? Corn hub, 'di ba? Mga minamahal. Parang yung mga corn site na 'yan, parang ibaban, 'di ba? Kasi wala namang matinong naidulot sa bansang Pilipinas. Pero ang akin lang naman kasi dito mga minamahal, nasa tao pa din naman yan yung control. 'Di ba? Oh, walang masamang manood. Oh, parte yan ng pagkatao natin. Pero yung problema kasi dito, yung kahit hindi naman mga minamahal, hindi naman dapat na ginagawa, ay ginagawa na lang nila nang dahil sa kanilang inihit na gawain. So ngayon, ito pala yung balita, mga minamahal. Panood natin sa inyo Wait lang. Wait lang. Samantala, bago natin balikan ang mga kaganapan sa House Quad Committee hearing, ibinunyag ng isang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pastoral o ang mga taong nakikinabang rin sa human trafficking ng mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon pa rito, ang yaman at blessings umano na mayroon ng pastor ay ibinabahagi niya sa mga taong malalapit dito, kabilang na ang dating Pangulo. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Julias. Itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. Grabe, no? Ganon? Sa iba pa ng mga close and friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Ito ang isiniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Arlene Stone. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni Stone na tumutukoy ang pastoral sa mga miyembro ng KOJC na mayroong physical relationship kay Apollo Kibuloy. Dagdag pa ni Stone, galing mismo sa leader ng KOJC na anuman ang kanyang blessings ay ibabahagi niya ito sa kanyang malalapit na kaibigan, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku. But as far as I know, pagdating sa mga pastoral, ganun din kung sino yung magugustuhan ni Duterte o ni dating Pangulo doon sa circle na yon ay binibigay. Sinubukang kunin ng DZRH ang komento ng kampo ni Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte pero wala pang tugon hanggang sa kasalukuyan sina Attorney Israelito Torion at si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Silent Samantala, means sinabi naman yes. sa DZRH ng Legal Counsel ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino na hindi mo na magkokomento ang panig ng KOJC sa anumang issue. Para sa MBC TV Network News, ito Hindi magkukomento kasi alam naman nila na magigilty sila. 'Di ba? Mga minamahal. Silent means yes, mga minamahal. Yan yung yung totoo. Kaya nga sabi ko sa inyo, papunta na po talaga tayo dito sa exciting part dahil unti-unti na silang nabubuklo. 'Di ba? May ICC, 'di ba? Tapos mayroong kulungan pa. 'Di ba? Unti-unti na sila mga minamahal na nabubuklo. Pero alam nyo, malupit din tong si Digong, no? Meron na nga siyang mga jowang naka-uniforme, katulad ni Garma. Tumitira pa pala ng pastoral? Ano ba naman itong naisip ni Digong? Pati ba naman pastoral? Mga nagpapangaral sa ng Diyos, titirahin mo? Ano ba naman yan? Diba? Kailangan ng dito, ng malalim na na investigation. And I am not surprised sa ganitong balita. Sa ganitong kasi halata naman kay Digong na mga kanor yan eh. Diba? Hindi na ako nasurpresa nung narinig ko tong balita. Of course, he is, mga minamahal. Dahil kita nyo naman, babaero. Diba, hindi ako sa nanggagatong pero halata nyo naman na itong si Digong ay babaero. Halata nyo naman na mahilig sa kipay. Tignan nyo, ano yung pagsusuwalat ni ano yung pagsisiwalat ni tawag dito, ni Montulpo. Jowa ni Digong, si Garma. Kaya inappoint niya bilang CIDG at inappoint niya bilang PCSO General Manager. Kasi nga inhit silang dalawa nang dahil sa kanilang alibugan, 'di ba? 'Yon, nagkaroon ng posisyon. Nakakaloka.
Kaya hindi na bago. Maswerte ka lang, Digong. Maswerte ka lang dahil si Kibuloy ang natamaan ngayon. Pero malalaman din yan soonest yung ginagawa mo. Wala kang takas. Kahit ganyan yung edad mo, meron kang kalalagyan. How cruel. Anyway, mga minamahal, yun po. Baboy talaga, no? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong